ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 5, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. House Committee on Justice idineklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malacanang ikinatuwa ang pagkakabasura ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpapalit ng liderato ng Senado hindi nangyari kahapon sa gitna ng maugong na usap-usapan na papalitan ni Senador Loren Legarda si Senate President Tito Soto. Kampo ni Vice President Sara Duterte handang harapin sa impeachment trial ang mga isyong ipinupukol sa kanya, kabilang na ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos. ACT-CIS Party List Congressman Edvic Yap nagbitiw bilang miyembro ng Kamara. 40% ng mga Pilipino satisfied sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa survey ng SWS. Metro News, 113 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa Metro Manila noong Enero. Dahil balitang SNT naman, satellite internet ilulunsad sa mga pamilihan sa buong bansa. Lifestyle News, sa paglilinis sa Last Judgment fresco ni Michelangelo sa Sistine Chapel sinimula na. Sa atin namang music trivia, karawan ngayon ang iconic Filipino folk singer na nagpasikat ng mga witing sa kuko ng Agila, Bayan Ko at Anak. Sino siya? Alamin! Balitang kakaiba naman na Crying Horse. Patok sa China ngayong Year of the Horse. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Update muna tayo mga ka-Newsix sa bagyong Basyang. Napanatili po ng Tropical Storm Basyang ang lakas ito habang patungo sa Eastern Mindanao. Sa latest weather bulletin ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro nito sa layong 440 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, na kumikilos pa kanluran timog kanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Taglay ang pinakamalakas sa hangin ng abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso ng abot naman sa 80 kilometers per hour. Dahil sa bagyo, nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon at sa Camiguin. Nakataas naman ang signal number 1 sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, partikular sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, southern portion ng Aklan, central and southern portions of Antique, Dinagat Islands, northern at central portions ng Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. 774 Balita Ngayon.
Samantala, ibinasura ng House Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay makarang nabas sa boto ng mga miyembro ng komite na insufficient in substance o walang sapat na batayan ang dalawang reklamo laban sa Pangulo. 42 ng mga miyembro ng komite ang bumoto na insufficient in substance. Ang unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Congressman Journey Jet Nisay. 39 naman ang mga miyembro ng komite ang bumoto na insufficient in substance. Ang ikalawang impeachment complaint na inihain ni Liza Maza ng Makabayan Coalition na inendorso ni na Representatives Antonio Tino, Sara Ilago at Rene Con ng Makabayan Bloc. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Magsusumite ang komite ng report sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara. Pagdating sa plenaryo, maaari itong pagtibayin o kaya ay baliktarin ng 1/3 votes o 106 ng kabuuang 318 ng mga kongresista. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, ikinatuwa naman ng Malacanang ang pagbasura ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bababatid na idineklara ng komite ng Kamara na insufficient in substance o kulang sa batayan ang inihahing dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, masaya ang Pangulo sa desisyon dahil nasunod ang tamang proseso. Itinanggi naman ng palasyo na may impluwensya ng Pangulo sa naging deklarasyon ng Kamara dahil hindi taga-suporta ng Pangulo ay sang-ayon na mahina at walang merito ang mga nasabing reklamo. Sinabi ni Castro na ngayong natapos na ang usapin, muling nakatuon ang Pangulo sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Hinimok naman ng palasyo ang mga kritiko ng Pangulo na umusad na at magkaisa para sa muling pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Kinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala namang pong merito ang nasabi mga complaints at maski na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sapat angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, Oplan Kontrabaha Summit isasagawa ngayong araw. Narito naman ang balita ni Chanel Salazar. Chanel. Ilulunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang Oplan Kontrabaha Summit kasama ang DPWH, DILG, DNR, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang talakayin ang madalas na pagbaha sa Metro Manila at mga posibleng solusyon dito. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na gaganapin ang summit sa DPWH Central Office sa Maynila. Ayon kay Torre, tatalakayin sa pulong ang lahat ng aspeto ng problema sa baha mula sa mga sanhi nito, mga parusang ipapataw sa mga lumalabag hanggang sa mga hakbang laban sa mga nagdudulot ng pagbaha. Habang wala pa anyang pangmatagalang solusyon sa malawakang pagbaha, patuloy naman ang regular na paglilinis sa mga estero
at iba pang daluyan ng tubig katuwang ang lokal na pamahalaan. Dagdag pa ni Torre, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga alkalde upang alamin ang mga suliranin at hamon sa kani-kanilang lugar, lalo't magkakaiba ang kondisyon ng kapaligiran sa bawat lungsod. Kabilang sa mga lugar na kanilang napuntahan ang Malabon, Valenzuela, Pasig, Taguig, San Juan, Pateros, Quezon City at Marikina. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nag-adjourn ng sesyon kahapon sa Senado nang hindi napapalitan sa Senate President Tito Soto bilang Senate President. Ito ay sa kabila ng mga lumutang na impormasyon ni Senador Loren Legarda ang ipapalit kay Soto. Sa sesyon ng Senado kahapon, kapansin-pansin ang tila masayang pahiwatig na pagtawag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri kay Legarda na Madam President. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 9. 2026. Thank you very much, Madam President. Pagkatapos ng sesyon, sinabi ni Soto na napigilan ng mayorya ang tangkang kudeta ng minorya sa pangunguna ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kumpiyansa naman si Soto na wala nang ganitong pagtatangka na kudeta sa susunod na linggo. The majority thwarted an attempt on your Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority. That way. That way. Paano, sir? Paano? It's always the majority who decides. Sir, kumpiyansa kayo na next week wala nang ganito? Most probably. Paano? Ongoing. Alam naman man ang leadership sa Senate. It's always ongoing. Yan po ang pahayag ni Senate President Tito Soto. Samantala, Senador Loren Legarda planong paupuin bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. Conde Batak sa detalye. Bahagi ng plano ng mayorya na paupuin bilang Senate President si Senator Loren Legarda. Itong kinumpirma ni Senate President Tito Soto III matapos ang tensyon sa umugong na balita na panibagong kudeta sa kanyang liderato at ang posibleng papalit ay si Legarda. Ayon kay Soto, plano nila na bago matapos ang 20th Congress ay si Legarda na ang pauupuin kasunod ng naging pulong na term sharing. Una rito nagpost si Senator Kiko Pangilinan ng larawan ng Majority Bloc kasama si Legarda na may hashtag na power sharing, indikasyon na may namumuong hatian ng termino. Nagpahiwatig naman si Senate Majority Leader Mig Zubiri na posibleng sa hinaharap ay mangyari ang term sharing. Sinabi naman ni Senator J.B. Ejercito na posibleng tig-1 taon ang maging term sharing ni Soto at Legarda base sa naging usapan sa Senate Lounge pero ito ay hindi pa formal na napagkakasunduan. Maybe the future president of the Senate will see. We discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever. Where is your dividend sharing? Power sharing. Power sharing, sir. Near future. Near future. But launch talk para daw all's well that ends well. Ganda, walang away, sharing. Kung sakali, parang yun yung Kung sakali. lounge talk naman yung lounge talk lang. Not informal. So, pag sinabing term sharing, parang halimbawa isang taon, ay ilang taon pa ba yung paghahatian nila? Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, handa naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga kontrobersiyang ipinupukol sa pangalawang Pangulo, kabilang na ang tungkol sa pangalang Mary Grace Piatos.
Inihag ito ng isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Powa matapos i-endorso ng mga miyembro ng Kamara ang 2 bagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Powa, matagal na nilang sinasabi na sasagutin nila ang mga paratang sa tamang forum at para sa kanila ang impeachment trial ang tamang lugar para dito. Sinabi pa ni Powa na karaniwang hindi isinasa publiko ang mga detalye tungkol sa confidential fund dahil maaari itong makapahamak sa mga sensitibong operasyon ng gobyerno. Gayunman, kung matutuloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente, ay posibleng mailahad na anya ang impormasyon ukol dito. Samantala, mahigit 300 individual na nawagan sa Senado na ilantad ang sumingaw o nag-leak na report ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control scandal. Gina Mapes sa report. Nananawagan sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang mahigit 300 katao na ilantad ng mga senador ang nag-leak na draft ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control scandal. Naghain din ng petition for full disclosure ng draft committee report hindi sa investigasyon sa mga flood control projects ay sunod sa karapatan ng sambayan ng Pilipino sa informasyon sa ilalim ng Article 3, Section 7 ng Saligang Batas. Pinangunahan ni Atty. Elvis Marvin Aceron ang paghahain ng petisyon matapos lumabas sa ilang media outlet ang mga detalye ng nag-leak na draft report na nagre-rekomenda na kasuhan ng plunder at malversation of public funds ay niyang nakaupo, dating senador at iba pang opisyal ng pamahalaan. Noong February po, binawi ni na Senator Juan Diaz-Zubiri, Joseph Victor Ejercito at Wilda Chalian ang kanilang mga lagda sa draft report. Laman ng petisyon na obligahin ng tatlo na magsumite ng kanilang mga dahilan ng nakasulat. Hiniling din na ilabas ang buo at walang tinanggal na draft ng Blue Ribbon Committee report. Para tingin ang lahat ng bersyon, ang original na draft na may lagda ni Zubiri, Ejercito at Chalian. Pinag-iinhibit din si Ejercito sa lahat ng ethics proceedings na may kinalaman kay Senator Escudero. Kasama sa 347 individual na lumagda bilang co-signatory sila Constitutional Commissioner Ed Garcia at National Artist Virgilio Almario. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, nagbitiw bilang miyembro ng Kamara si ACT-CIS Party List Congressman Ed Vigyap. Sa sesyon ng plenaryo kahapon, sinabi ni Leyte, Representative Ana Victoria Beloso Tuazon na mayroong ipinadalang sulat si Yap sa Kamara. Nakasahandaan niya dito ang pagbibigay alam ni Yap ukol sa kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng Kamara. Muso dito, inatasan ng House Secretary General na alisin na si Yap sa role of members ng House of Representatives. Kamakailan, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-freeze na ang assets ni Yap dahil sa pagkakasangkot nito sa anomalyang flood control projects. Pagbabawal sa paggamit ng plakang 8 isinulong sa Kamara. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Inihain ni Navotas sa Representative Toby Chanco ang House Bill No. 7599 na layuning ipagbawal ang pag-i-issue at paggamit ng No. 8 na protocol license sa plate ng sasakyan para sa mga miyembro ng Kamara. Sa ilalim ng panukala ay babawiin at kakanselahin na rin ang lahat ng mga 8 plaka na ini-issue noong mga nakalipas na Kongreso. Giit ni Chanco, nagagamit ang nabanggit na protocol plates sa pag-abuso at sa panloloko. Punto pa ni Chanco, nasa mahigit 300 ang mga miyembro ng Kamara kaya mahirap tukuyin kung sino ang user ng sasakyang may plakang 8 na makagagawa ng paglabag sa batas trapiko o pag-abuso. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga sa pagpapatuloy ng balitaan, bahagyang tumaas naman ang bilang ng mga Pilipino na nasisiyahan sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong Nobyembre 2025, lumabas na 40% ng mga Pilipino ang nagsabing satisfied sila sa performance ng Pangulo na mas mataas sa 39% na naitala noong Setyembre. Nangangahulugan ito na nanatiling neutral ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos. Nakasaad din sa survey na 43% ng mga Pilipino ang hindi nasisiyahan sa trabaho ng Pangulo habang 17% naman ang undecided.
PNP tutulong naman sa DNA identification ng mga biktima ng MV Tricia Kirsten 3. Narito po ang ulat ni Angel Garcia. Angel. Nangako ang Philippine National Police na magbibigay ng buong suporta sa DNA identification ng mga biktima ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 kasabay ng patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos sa pagkuha, paghawak at pagsuri ng DNA samples mula sa mga pamilya ng biktima. Nagsimula na rin magbigay ng DNA sample sa mga kaanak ng mga nasawi sa mga operatiba ng PNP Scene of the Crimes Operatives upang mapabilis ang pagkilala sa mga bangkay. Aniya, layo ng PNP na masunod ang lahat ng tamang proseso upang agad na makilala ang mga biktima at maibalik ang kanilang mga labi sa kanilang pamilya. Aminado naman ang PNP na isa sa pinakamalaking hamon sa DNA identification ay ang kalagayan ng mga bangkay at ang epekto ng environmental condition sa ilalim ng dagat dahilan upang mangailangan ng masusing forensic procedures. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kayo po ay nakatutok pa rin sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 113 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Metro Manila noong Enero. Ayon sa NCRPO, mahigit 1,100 drug suspect naman ang nadakip sa ikinasang mahigit 800 anti-illegal drug operation noong nakaraang buwan. Mahigit 1,000 individual rin na may warrant of arrest ang naaresto, kabilang na ang mahigit 400 most wanted persons. Naaresto rin ang mahigit 1,700 suspect ng illegal gambling, mahigit 200 naman ang lumabag sa loose firearms at mahigit 272,000 ang lumabag sa ordinansa. Sa datos rin ng NCRPO, bumaba ng 21% ang focus crime sa Metro Manila kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa atin namang foreign exchange rates, ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 88 centavos or 87 centavos rather. Nasa 69.58 naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 64 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 70 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi February 4. 45, 49, 33, 43, 38, at 54, kung saan naabot sa 45 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 3, 12, 31, 43, 22 at 11, kung saan ang papremyo ay aabot sa 24,129,169 pesos and 85 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umaso sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, satellite internet ilulunsad sa mga pamilihan sa buong bansa. Detalye ihatid ni Rose May Miranda, RM. Sa pakikipag-ugnayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Department of Information and Communications Technology o DICT, magtatatag ang pamahalaan ng satellite internet sa mga merkado sa buong Pilipinas upang mapalakas ang paggamit ng Paleng QR Philippine Program.
Sinabi ni BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat na available ang programa sa 722 lokal na pamahalaan hanggang noong nakaraang taon na mas mataas sa 408 na naitala noong 2024. Gayunpaman, ang connectivity ay nananatiling isang pangunahing hadlang para sa ganap na pagpapatupad nito. Sa ilalim ng Paleng QR Philippine Program, layunin ng BSP na i-maximize sa mga digital payment sa pamamagitan ng mga mobile app at iba pang digital device sa mga merkado at tricycle hub sa buong bansa. Ani Puyat, ang DICT ay nag-request ng listahan ng mga pamilihan na nangangailangan ng pagpapahusay para sa connectivity kung saan kabilang ang buhol sa mga pilot site na isinasaalang-alang. Sa kasalukuyan, kadalasang ginagamit ng mga kabataan ng QR Philippine Program habang nag-aalangan pa rito ang mga senior citizen. May kita naman sa datos ng BSP na nakapagtala ng 57.4% ang digital payment para sa kabuang mga buwan ng retail transaction noong 2024 batay sa volume at 59% ayon sa halaga. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, paglilinis sa Last Judgment fresco ni Michelangelo sa Sistine Chapel sinimulan na. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nagsimula ng 3 buwang deep cleaning project para sa The Last Judgment ni Michelangelo sa Sistine Chapel sa Vatican City, 3 dekada matapos ang huling restoration nito. Ayon sa Vatican, bagamat matagal nang nililinis at kinoconserve ng mga eksperto ang ilang bahagi ng chapel, kailangan pa rin ng mas matinding trabaho para malinis ang fresco. Kaugnay nito, sinabi ni Chief Restorer Paolo Violini na natatakpan na ng malalaking whitish haze ang fresco na nagmula sa deposition ng mga microparticles mula sa mga foreign substances sa hangin, na sa paglipas ng panahon ay nababawasan ng chiaroscuro o light to dark contrast ng fresco at ginagawang pare-pareho mga orihinal na kulay nito. Idinagdag sa pahayag na ang paglilinis ay magbibigay daan sa pagalis ng mga depositong ito at maibalik ang chromatic at luminous quality ng fresco. Ipininta sa pagitan ng 1536 to 1541, tampok sa fresco ang final judgment sa sangkatauhan ng Diyos. Makikita ito sa kisame ng Sistine Chapel sa Apostolic Palace sa Vatican City. Bukod sa pagiging isang simbahan at lugar ng turismo, ang Sistine Chapel ang central location ng conclave kung saan nagtitipon-tipon ng mga Katolikong kardinal upang pumili ng bagong Santo Papa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman, Music Trivia, karawan ngayon ng iconic Filipino folk singer na nagpasikat ng mga witing sa kuko ng Agila, Bayan Ko at Anak. Imposible hindi nila alam. Alamin natin sa balita ni Kenny Gacosta. Kenny, please come in. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, February 5, taong 1953, isinilang sa Santa Tomas Isabela si Ferdinand Pascual Aguilar, o mas kilala ng lahat bilang si Ka Freddy Aguilar. Si Ka Freddy ay kinikilala bilang isa sa pillars at icons ng original Filipino music o OPM. Edad na 14 pa lamang siya nang magsimulang magsulat ng mga kanta. Nag-aral siya ng Electrical Engineering sa De Guzman Institute of Technology, ngunit hindi niya ito natapos dahil mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay sa musika, kung saan naging isa siyang street musician at folk club at bar musician. Inamin ni Ka Freddy na pinagsisihan niyang huminto siya sa pag-aaral at dahil dito ay isinulat niya ang Awiting Anak na inilabas noong 1978 at naging best-selling Philippine music record of all time at naging isa ring international hit na isinalin pa sa 51 lengguwahe at bumenta ng 33 million copies worldwide. Ilan pa sa mga kilalang awitin ni Ka Freddy ay ang Magbago Ka, Sa Kuko ng Agila, Ipaglalaban Ko, Magdalena at Bulag Pipi at Bingi. Ang kanya ring awiting Bayan Ko ay naging anthem ng oposisyon sa paglaban sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
na nagtulak sa makasaysayang 1986 People Power Revolution. Si Ka Freddy ay pumanaw sa edad na 72 noong May 27 ng nakarang taon, bunsod ng multiple organ failure. Matapos ang kanyang pagpanaw, isinulong sa Senado ang Senate Resolution number 1364 na naglalayong ikonsidera ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP si Ka Freddy Aguilar bilang national artist dahil sa hindi matatawarang ambag niya sa musika at kultura ng ating bansa. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming kanta si Ka Freddy na talagang nire-request din dito. Oo. Lalo na yung isa may favorite ako sa kanya, yung Alaala. Yung tono mamaya si Doc Justin. Sige. Pasampulin natin si Doc Justin. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, Crying Horse. Patok sa China ngayong Year of the Horse. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning. Good morning sa inyo, Albert and Darlene. Good morning, Doc Justin. Yung paborito ko rin kanta ni Ka Freddy, yung Bohemian Rhapsody. Ka Freddy ba yun? Ibang Freddy yun. Iba yun. Freddie Mercury yun Doc Justin Hindi ba si... Iba yun. Hindi ba si Freddy Aguilar yung Hindi nag-compose, siya yung no? kasama dun. Ikaw talaga, Doc Hindi Justin. pala siya, no? Si Freddy Aguilar pala. Oo. Anong favorite mong kanta niya, Doc Justin? Yung favorite ni Albert ko. Akin pang naaalala noong siya may nabubuhay pa. Ang ganda nito Ang sabi niya ay, Freddy, mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Kasi ito si Ka Freddy talagang ang nasa puso niya yung musika. Oo. So parang noon sinasantabi niya yung pag-aaral. O, tingnan mo naman ang kanyang mga kanta ngayon, well-known din. Correct. Parang yung mga kanta talaga ni Ka Freddy, no? May mga mensahe talaga siya, may hugot, no? Na gustong iparating sa publiko. Totoo. Ka Freddy, happy birthday Happy birthday. Okay, ang balitang kakaiba mo naman, Doc Justin. Ang balitang kakaiba naman natin ay, pwede ito mag-apply sa yung pelikula na Crying Lady. Oo. ano yung pelikula nung Crying Ladies? Crying Ladies. Alam mo, Crying Ladies talaga yung title niya. Kahit mukhang malungkot at naiyak ang itsura, pumatok pa rin sa mga tao sa China ang ibinibentang stuffed toy na kabayo na binansagang Crying Horse. Pero ayon sa may-ari ng Happy Sister Shop na si Zhang Hu King, hindi talaga Crying Horse ang nais niyong ibenta, kundi Happy Horse. Nagkaroon lang ng pagkakamali sa pagkakatahi ng bibig ng kabayo, kaya sa halip na guhit pataas ay baliktad itong nailagay. Kaya nagmukhang malungkot ang laruan. Maging ang dapat sana'y ilong nito napunta sa baba, May deformity pala itong kabayo na ito. Kwento pa ni Sang, nag-offer siya ng refund sa mga nakabili ng Crying Horse, pero hindi na bumalik ang mga nakabili nito hanggang sa nakita na niya ang mga larawan ng laruan online. Sa kabila naman ng pagkakamali, marami ang naghahanap sa gustong bumili ng Crying Horse, ipinagpatuloy na nila ang produksyon niyon. Minsan yung pagkakamali, yun yung Darlene, Ang cute din kasi kung nakita mo. Blessing in disguise. Mamaya, kapag finokus natin kung ano yung itsura ng Crying Horse. Sa Facebook Live po natin, pinapakita. Ang cute nga niya. Yan ba yung... yan yung nakasmile. Pero may cute. Ayan! Tingnan mo, Doc Justin, nagkamali lang talaga ng pagkakatahi. Pero, yung hindi mo alam na yung pagkakamali na yan, yung pa yung pumatok talaga sa publiko. Kaya minsan yung pagkakamali natin sa buhay, hindi man natin sinasadya, ay talagang yun minsan na ang nagbibigay sa atin ng biyaya. Blessing, Tsaka, hindi natin alam yun talaga yung meant na mangyari. Yes. Huwag lang nating ugaliin. Kasi intentional na pagkakamali, ibang usapan. Iba yun, Diba? Anyway, sige. Crying Horse. Ayan, patok sa China.
Dahil mag-ano na rin, di ba? Chinese New Year. Oo, malapit Oh. na. Year of the Horse din ngayon kasi. Next week, oo. Next week. Kong Hei Pat Choy. Sige, ako si Doc Justin, just out na go. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, bigay ko muna ang ating katanungan. Yung araw po ng Thursday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. So far, mga kanyusik, satisfied ba kayo sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bakit? Ayan, pag-usapan natin. Pag-usapan natin dahil may lumabas na survey dahil parang tumaas, no? Correct. Tumaas. So parang satisfied yung iba. Oo. Iba naman na... Meron pa rin namang mga hindi Oo. satisfied. So yung mga kanyusik naman natin, yung tanungin natin, kung Yes. kayo po, base po sa inyong personal na karanasan, oo, kasi 'di ba, ilang taon na rin namang nakaupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kayo ba, satisfied ba kayo sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bakit? Pero isaintabi natin yung politika rito kasi kung siyempre hindi mo siya kaalyado, bias ka na agad. Kung hindi mo siya, hindi ka alyado kung hindi mo siya gusto talaga, sinuportahan. Oo. Kasi may iba naman na kahit hindi siya yung binoto, satisfied kasi may mga ginagawa man din daw. No, yun yung kanilang reaksyon. Pero ito, yung ating, kumbaga bilang isang Pilipino na lang, wag natin isama dito yung politika sa pag-react natin. Kasi whether we like it or not, siya ang ating Pangulo. Oo. Correct ka dyan. Talagang yun yung lumabas sa eleksyon. Correct. Yun yung nanalo ng Pinoy. Anyway, sige maganda ho ang topic na ito para at least kahit papano ay ito rin yung pagkakataon ng Darlene, taong bayan na i-evaluate yun na taong Pangulo. So para po sa inyo mga opinion, mga kanyusik, ito pang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo magpadala ng inyong komento sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, February 5, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antigo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.